Anthony Davis dapat na daw bitawan ng Mavs ayon kay Charles Barkley at Lakers handa na sa trade Rui Hachimura at Dalton Knecht kapalit ni Andrew Wiggins. Pero bago ang lahat, malaking dagok ang tinamong balita ng Los Angeles Lakers matapos kumpirmahin ng koponan na ang kakabalik lamang na si Austin Reaves ay nagtamo ng grade 2 calf strain. Ayon sa Lakers, muling susuriin ng kanilang medical staff si Reaves matapos ang 4 na linggo at doon pa lamang magpapasya ang team doctors kung handa na ba siyang makabalik sa loob ng court. Ibig sabihin, ang 4 na linggo ay itinuturing pang minimum at maaari pang humaba ang kanyang recovery period depende sa magiging kondisyon ng kanyang binti. Marami ang naniniwala na tila minadali ang pagbabalik ni Reaves lalo na't siya ay nasa gitna ng isang breakout season. Sa kasalukuyan, nag-a-average siya ng all-star numbers na 26 points, 5 rebounds at 6 assists kada laro habang may 51% shooting sa field. Dahil dito, mas lalong masakit ang balitang ito para sa Lakers na kasalukuyang dumaranas ng 3 sunod na blowout losses. Dagdag pa rito, muling nabuhay ang usapin ng umano'y Christmas curse ng Lakers. Sa mga nagdaang Christmas games, parehong nagtamo ng injuries sina LeBron James at ngayon nga ay si Austin Reaves. Para sa ilang analyst, tila malas talaga ang Pasko para sa prangkisa. Hindi rin maganda ang timing ng injury ni Reaves dahil paparating ang mas mahihirap na laban ng Lakers lalo na pagpasok ng Enero kung saan makakaharap nila ang ilang malalakas na kupunan sa liga. Habang si Anthony Davis naman ay muli na namang inaasahang mawawala ng ilang laro sa Mavs matapos magtamo ng groin injury. Naglaro lamang siya ng 11 minutes laban sa Golden State Warriors bago tuluyang lumabas at hindi na nakabalik. Ayon kay Charles Barkley, panahon na raw para mag-move on ang Dallas Mavericks kay Davis at itigil ang patuloy na pag-eksperimento dito. Para sa kanya, mas mainam na mag-focus ang koponan sa hinaharap, lalo na't maganda ang ipinapakita ni Cooper Flagg. Mas makabubuti raw na palibutan ng mga batang manlalaro ang kanilang future star at unti-unting buuin ang isang mas matatag na pundasyon para sa mga susunod na taon. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay tila nawawala sa tamang direksyon matapos ang isang nakakaengganyong simula ng season na 15 wins and 4 losses. Mula noon ay bumagal ang kanilang momentum at nagtala lamang ng 4 and 6 na record sa huling 10 laro. Mas lalo pang naging mabigat ang sitwasyon dahil kasalukuyan silang nasa gitna ng 3 sunod-sunod na pagkatalo, bagay na nagdulot ng pangamba sa mga tagahanga at NBA analyst. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit pinag-iisipan ng Lakers na gumawa ng hakbang bago ang trade deadline sa February 5. Ayon kay Evan Sidery ng Forbes, muling tinitignan ng koponan ng posibilidad ng isang trade upang palakasin ang kanilang depensa, partikular sa wing position. Isa sa mga pangalang patuloy na lumulutang ay si Andrew Wiggins ng Miami Heat, isang 3-and-D All-Star na kilala sa kanyang kakayahang mag-ambag sa opensa at depensa. Gayunpaman, hindi basta-basta bibitawan ng Heat si Wiggins. Kailangan umano ng Miami ng draft picks kapalit nito. Iminumungkahi ni Sidery na maaaring ialok ng Lakers ang expiring contract ni Rui Hachimura, isa pang mid-size na kontrata at bahagi ng kanilang draft capital. Mayroon pang 2 first-round picks ang Lakers na maaaring gamitin pagsapit ng 2026 NBA draft. Sa kasalukuyang season, nag-a-average si Wiggins ng 15.8 points kada laro para sa Heat kasama ang solidong shooting efficiency. Bagamat ito ang pinakamababang scoring output niya, nananatili siyang epektibo. Malaking tulong siya sa pangunahing problema ng Lakers, ang depensa laban sa mga malalaking forwards. Sa pagtanda ni LeBron James at limitasyon ng iba pang frontcourt players, malinaw na kailangan ng Lakers ng isang wing defender na kayang tumulong agad. Sa ganitong konteksto, maaaring maging mahalagang piraso si Wiggins upang muling buhayin ang kampanya ng Los Angeles ngayong season.